Okay, ito kasi yung binalita kanina. Kasi sinabi na hindi raw possible. Sinabi ni Laurel yung 20 pesos. Ito kasi sinabi. Bagong DA chief, new DA chief Laurel on 20 pesos per kilo of rice. Today, that's not possible. Natural. Kung pag-uusapan nyo ngayon, yung ngayon talaga, malabo. Diyos ko. Hindi, kaya minsan, feeling ko, hindi na lang talaga, parang yung mga gantong balita, hindi pinapansin ng sadya. Para meron silang laging pambatikos. Ito, sabi, newly appointed Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. on Monday said the 20 pesos per kilo of rice that President Ferdinand Marcos Jr. promised during his campaign in 2022 is not possible at present. Alam naman namin. Pero ba't inuulit-ulit pa yan? Alam naman namin. What's the big deal with the 20 pesos? Hindi ko naiintindihan ano yung big deal eh. Dahil ba wala na silang maipang bato laban kay presidente? Ganon? Ganon ba yung nangyayari dyan? At anyway, ito yung balita ng ito kay Frontline Pilipinas, mas matindi. Hindi raw posible at all. Hindi posible. Nasabi niya. Panoorin natin. Si News 5 naman to, si Frontline Pilipinas. Kay News 5 naman to. Aminado si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na malabo pang maabot ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na pangako ni Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Sa kanyang unang press briefing sa Department of Agriculture, mismong si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang nagsabing hindi pa posible ang 20 pesos na presyo ng bigas ngayon. Wala naman nag-expect. Not possible. But with yung directive ni Presidente to modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize and all of that, maraming gagawin. We are getting ready to do our best to try to make rice affordable. Kaya ng bulsa ng mamamayan. Ayon pa kay Laurel, aspiration o hangarin pa lang naman ang naturang presyohan na ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections campaign. Matatagalan aniya bago maging moderno ang pagsasaka sa bansa na magpapalakas ng ating produksyon. Dagdag pa raw dyan ang mataas na presyo sa world market at banta ng El Nino at gyera sa ibang bansa. Galing nun ah. Hindi naman tinukoy ni Laurel kung magkano ang posibleng ibababa ng presyo. Susunod rin daw ang kalihim sa marching order ng Pangulo na pataasin ang produksyon sa lahat ng sektor. Buwelta naman niya sa mga akusasyong isusulong ang importasyon. Hindi ako pro-importation. Buti naman. I am pro-production. I'm a producer in my past. Obvious pa. While I import, but I produce a lot more. So I believe the Filipinos can produce more. Buti naman mga kotsero, na hindi priority ngayon ng importation. Kasi yung si William Dar puro import eh. 'Di ba? Pero syempre, bago natin pag-usapan 'yan, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga Sendwave. Sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at sa iba't ibang pawn shops din sa Pilipinas. At kung kayo po ay gagamit ng kayong promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Lahat na lang import eh. Import natin ng bigas, import ng galonggong, import natin ng baboy, import natin ng manok, import natin ng baka, import natin lahat. Buti itong bagong DA secretary, hindi siya nakatutok sa pag-i-import. Gusto ko yung sinabi niya na producer siya. I'm a producer. Totoo naman, mga kotsero. Producer sila, paano sila nagpo-produce? Sila yung umaani ng isda eh. Diba?
hindi ka magiging negosyante, mga kotsero, kung hindi ka producer. At hindi ka magiging bilyonaryong negosyante kung hindi ka producer. So, ibig sabihin, sila mismo ang umaani ng kanilang ibinebenta. Sabi nga niya, kung mag-i-import man kami, konti-konti lang. Baka pang ano lang yun, pang sapa lang yun sa inventaryo nila. Diba? So, halimbawa, kung target nila this year, X na, let's say, target nila 10,000 metric tons, halimbawa, na short sila ng 1,000 metric tons, di i-import nila yung 1,000 metric tons. O ganun lang kasimple. Kasi, nung nakaraang administrasyon, no, kay Digong, lalong-lalo kay William Dar, Diyos ko, halos lahat ini-import na natin, guys. Totoo lang, halos lahat ini-import na natin. So, maganda yung, so far, gusto ko yung mga narinig ko. So far. So, but then we have to import when it is needed. Bukod dyan, inatasan daw siya ni PBBM na ituloy ang laban sa smuggling at hoarding. Gayon din ang umano'y korupsyon sa kagawaran. Yun! Pero wala pa namang munang balas sa yun. I don't have any real hand proof. I will be creating my own intelligence group. May intel. Well, one of the directives also ni Presidente is to, kung may dumi dyan, binitap. Sinalubong din ang protesta ang unang araw ni Laurel sa DA. Ang pagtatalaga po sa kanya, mga pabigat kayo? DA Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ay bilang pabuya doon sa kanyang kontribusyon nung panahon ng eleksyon na naglaan po siya ng 30 million pesos. Pinabulaanan naman niya ng kalihim. Definitely there's no payback. As I said, sacrifice na rin ito it's just not for country talaga. Sagot pa niya sa mga nagsasabing pansariling interes daw ang isusulong niya sa ahensya. I-invest na ako, no? No more interest in all the companies that I used to own. DA is a full-time job. Divested na siya. Do anything else. Nagbabalita mula sa frontline. Nakakatawa lang yung mga pinagsasabi ng mga tao kay sa bagong appoint. Take note bagong appoint. Si Francisco Chu Laurel. Hindi pa nag-uumpisa, binabatikos na, di ba? My goodness. Nagde-demand agad ng 20 pesos. My good. Ano ba naman? O, balikan natin ng konti ang history, ha. Dito kasi nanggaling yan, April 17, 2022, nung naglabas ang Partido Federal ng Pilipinas ng komento ni PBBM tungkol sa pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos. Ito sinabi niya, 20 pesos per kilo na bigas posible sa planong subsidiya ni PBBM. Okay. Ito kasi yung problema sa kanila Sabihin nila, kasi pinangako ni President ni tawag pa nga nila, Bobong Marcos Yun ang tawag nila Si Bobong Marcos daw. Pinangako daw kasi ni Bobong Marcos, ang sabi nila. Yan. Tiniyak daw kasi ni Partido Federal Presidential Frontrunner na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos kada kilo sa kanyang administrasyon matapos siyang manalo sa darating na halalan. Okay? Ayon kay Marcos, isa sa pangunahing layunin niya ay magkaroon ng subsidiya ang presyo ng bigas sa loob ng isang taon, sa loob ng isang taong panunungkulan nito sa Malacanang. Anya, sisiguruhin niyang hindi na aabot sa 40 pesos kada kilo pataas ang presyo ng bigas sa bansa, kundi pipilitin niyang ibaba ito mula 20 o hanggang 30 pesos kada kilo. Yun. So mga kotsero, dito nila hinuhugot yung kanilang yung mga sinasabi nila na 20 pesos. Ito kasi, una nangako na within 1 year. Saan na yun? Ito. Sa loob ng isang taong panunungkulan nito sa Malacanang. Yan, may mga nagsasabi pa, lampas isang taon na tayo, pero ang bigas natin nasa 50 pesos pa rin. May ganun pa. Tapos sabi, sisiguruhin daw niya na hindi aabot ng 40. Pero, ang hindi nila sinasabi, meron kasing mga kondisyon para ma-achieve yan. May conditions. Yan yung intellectual dishonesty nitong mga taong bumabatikos sa 20 pesos na bigas niyan. Ano yung mga conditions? Number 1, para mangyari ito ay ipag-uutos niya na magkaroon ng inventaryo ng ani ng palay sa Pilipinas.
So, aalamin muna kung anong supply natin. Pangalawa, ipapa-amyenda ni PBBM ang rice tarification law. We're still waiting for that. Yeah, wala pa to. Pero yun yung sinabi. Yung mga steps. So pag wala ng rice tarification law, or amended at least, yon. Tapos, nilinaw nito, nakikilala ng ang pandaigdigang kasunduan ay mga tariffs yan, international trade and tariffs. Treaties pala yan. Tapos, eto. Idinagdag nitong magkakaroon din ng maramihan, malakihan at government-owned na storage facilities sa Pilipinas para hindi na basta-basta nalulugi ang mga maliliit na magsasaka sa oras ng anihan. Sa pa yan. Ang dami niyang conditions eh. Pati presyo ng fertilizer kailangan ibaba para bumaba ang cost ng production. Tapos research sa mga magagandang mga seeds kailangan pang gawin. So mga kutsero, nakakatawa lang kasi na every time mayroong kahawak ng DA or every time may ibabatikos kay presidente, palagi nilang binabalik itong 20 pesos na bigas. Palagi nilang binabalik yung 20 pesos na bigas. May tanong lang din ako. Sige. Sa mga DDS na bumabatikos dyan, di ba sinabi ni Digong, tatapusin niya ang criminality within 3 months? Sabi niya, si Digong to if elected, give me about 3 to 6 months. I will get rid of corruption, drugs, and criminality. Ito pangako talaga to. Vow pa nga eh. Vow. It's a vow. Kumbaga, pag ipinapangako ko to sa kaibuturan ng aking puso. Ganun ang dating niya ng vow eh. Tapos, sabi pa niya, kill me if I don't resolve crimes in 6 months. Okay. Buhay pa naman si Digong, di ba? Buhay pa naman siya. At wala naman sigurong may attempt sa buhay niya, di ba? Ano nangyari nung ending bago matapos ang kanyang term? 2019. I was fighting my own government. Biglang gano'n na. Nahirapan ako kasi kinakalaban ko sarili kong gobyerno. Okay. Ibig sabihin, mga kotsero, yung sa mga DDS lang, na laging binabalik yung 20 pesos na yan. Ba't nyo rin singilin si Digong nung 3 to 6 months niya? End criminality. End criminality, mga kotsero. Let's end criminality. Tapusin ang kriminalidad. Tapos, patayin nyo pa ako kapag hindi ko na-resolve yan. Kahit patayin nyo ako, kapag hindi ko nagawa yan, patayin nyo na ako. Wala namang gagawin. Wala namang gagawa, no? Tapos, ano nangyari? Nung bago matapos ang term niya, noong 2019, nahirapan tayo kasi yung gobyerno kalaban ko yung gobyerno Let's be intellectually honest for 1 second, di ba? Let's be intellectually honest. Sa mga dilawan. Ito naman dilawan. Sa mga dilawan. Ito naman sabi ng mga dilawan. Sabi ni Panot sa MRT, sa LRT. Papasagasa ako sa tren pag hindi natupad yung LRT 3 na yan. Ng Diyos, lumipas ang 2015 na deadline. Ano nangyari? Nagjo-joke lang naman Kayo naman. Di ba? Just
nag-aano lang naman, nag-exaggerate lang. It's a hyperbolic statement. Paano ngayon yan? Tapos sisingilin si presidente, no? Sabihin kay presidente, wala kang kwenta, weak ka kasi sinukuan mo ang DA. Weak ka kasi sinukuan mo ang DA. Lapa nga yung 20 pesos mo, sumuko ka na agad. Weak ka. Ganon. Diba? May mga nakita akong sinend sa akin na mga screenshot. Puro yun, may mga ganong kwento-kwento. Weak. Weak, sobrang weak talaga. Kaya iniwanan na ang Department of Agriculture. Pinaubaya na sa iba, hindi pala kaya. Yun. Yan sinasabi. Okay. Ang problema, isipin nyo. Isipin nyo. Pero kasi alam nyo, mga kotsero, sa akin lang naman. Hindi lang naman kasi umiikot sa agriculture ang problema ng Pilipinas. Sino ba sabi sa inyo umiikot lang sa agriculture ang problema ng Pilipinas? Meron tayo problema sa West Philippines. May problema sa criminality. May problema sa illegal drug trade. May problema sa smuggling. May problema sa kung saan-saan. Tapos ang gusto nyo, yung atensyon ng presidente nasa Department of Agriculture lang? Anong katangahan yun? Alam nyo mga kotsero, if anything, naging transparent si presidente nung tinake on niya yung position ng Department of Agriculture. Number one, it is to ensure. Number one is alamin kung ano yung nangyayari sa DA. Pangalawa, alamin din yung mga bagay-bagay, mag-install ng mga polisiya para siguruhin na yung mga problema dyan, mabibigyan ng solusyon. Ngayon, mga kotsero. Eto ngayon. Ano pinagsasabi mo? Edna Mzug. You can't compare. Wait lang, na-distract ako ng bahagya. You can't compare droga sa palay. Ang droga universal, pero ang palay within the country. Ha? Nagsasabi mo dyan? Walang bigas sa ibang bansa? Walang bigas sa ibang bansa? Really? Sabi mo dyan. Oy, dito sa mga nandito sa channel ko, no, if you're missing the point, this is the point. Ang punto is, si Dugong nangako hindi naganap. Si Panot nangako hindi niya ginawa. Tapos maniningil kayo kay presidente ngayon? Sabi ko sa inyo, pag pupunta kayo sa channel ko, kailangan nyo ng konting utak Kailangan, hindi, pag may mga sinabi ako dito, lumalampas lang sa ulo nyo, gano'n, wala. Hindi kayo pang channel ko. Anyway. Ay, nako. Anyway. So, ganon. Anyway, sa mga sa punto ko kanina. Now, at least, at least, na-identify na natin yung problema ng DA. I'm sure sila, alam na nila yung problema na yun. Pero ang pinaka-prevalent na talagang umalingasaw, yung baho talaga, is yung problema ng smuggling at ang problema ng hoarding. So, for me, that in itself is an achievement. That in itself is an achievement. Ngayon, si Digong ba, may achievement ba siya sa drugs? Meron. Dami niya napatay. But on top of that, nagkaroon ba ng improvement? Meron din naman. Pero sinisingil nyo ba siya sa 3 to 6 months? Hindi. Bakit? Ganun kayo .
Ganon kayo eh. Di ba? Ganon kayo ka-intellectually dishonest. That's what we call intellectual dishonesty. Naglalagay kayo ng standards, hindi na nga bias eh. Dishonesty na lang eh. Naglalagay kayo ng bias nyo, pinupunan nyo yung iba, tapos kapag sinampalang kayo ng ano sa inyo, i-disregard nyo, di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Tayong ganun. Si Marcos ba perfect? Si Presidente hindi. Hindi siya perfect. I will say that many times. Marami siyang ginawa na hindi ako agree. But, do you see, nakikita nyo ba ako na binabash ko si Presidente, binabash ko si Digong, binabash ko yung kung sino man? Mga dilaw, oo, binabash ko talaga yun. Binabash ko talaga yung mga dilaw. Wala akong ano dun. Wala akong ano dun, tawag dito. Preno pagdating dyan. Basta pag dilaw. Sabi ko nga sa inyo eh. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo nung panahon ni Digong, kahit hindi ako agree sa decision, sinusuportahan ko eh. Yung pivot to China. Hindi ako agree doon. Pero sige, sinuportahan ko to the point na to some extent na pinagtanggol ko pa yan. Yung pivot to China na yan. Something that I regret. Sana hindi ko na lang ginawa. Pero, ganun eh. That's a fact. Kasi ganun ako sumuporta. Pag sumuporta ako sa sa tao, sa kandidato, or sa politiko, suportahan ko yan. Pagtatanggol ko yan. Eh kaso, anong gagawin natin? Diba? Anyway, ano ba kasi mga challenges niyan dito sa DA? Kung bakit na natatagalan yung 20 pesos na yan? Na sa totoo lang naman, although it is a campaign, rhetoric, alam naman natin it is a work in progress. So, ano bang unang challenge dyan? Ito, unahin natin yung sinabi ni Tiu Laurel. Okay. Ito yan. When I was asked by the President to join VA, I actually hesitated a couple of times. But then, at the end of the day, na-challenge ako eh. Diba? To do something for the country. At bottom line, mahal ko yung bansa natin and I want to help. Ang pagmamahal sa bayan at pagnanais na makatulong ang mas nanaig para kay Secretary Francisco Laurel Jr., kaya niya tinanggap ang anyay isang malaking hamon na pamunuan ang Department of Agriculture. Kasi hindi niya na kailangan yan. Kanya ng ilang ulit na pag-aalinlangan nang siya ay alakwin ng pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Laurel, isa sa mga ibinilin sa kanya ng Pangulo ay tingnan kung may korupsyon sa Department of Agriculture. Ayon sa kalihim, nakahanda siyang makatrabaho ang mga dati ng opisyal at empleyado ng DA. Subalit kung may hindi susunod o gagawa ng kanilang tungkulin, ito dapat to na Creating nawala. my own intelligence group eh. No, may intelligence group siyang sarili. Pero hindi sila kilala. So we will be, one of the directives also ni Presidente is to, kung may dumi dyan, clean it up. Malaking problema ngayon sa bansa ay ang smuggling, lalo na sa agricultural products. Pero ayon sa kalihim, may plano na siyang gawin dito gaya ng pag-iinspeksyon sa panggagalingan ng produkto. So origin pa lang ma-address na to para hindi na makarating dito pa yung problema. Bilang DA Secretary dito sa Department of Agriculture ay gagamitin lamang para sa kanyang ganansya, para sa kanyang tubo, para sa kanyang negosyo. Kaninang umaga, nagkilos protesta ang ilang grupo sa harapan mismo ng tanggapan ng DA sa Quezon City. Kinwestiyon ng mga ito ang pagkakatalaga sa bagong kalihim. Ang pagtatalaga po sa kanya bilang forward ka na, ang dami mong kuda. Ang daming kuda. Ito. Napasan natin siya. Sa pagtanggap ng posisyon, binitawan na rin anya niya ang pamamahala sa negosyo nito na nakaugnay sa Ito. Dapat inano yan eh.
Hindi ko tataka ba't bumalik yan eh. Ito yan oh. Yan oh. Yan oh. Tataka ba't siya yung bumalpak sa sugar order eh. Yan, yung mamang yan. Nakaugnay sa tataka ko ba't binalik yan? Well, definitely there's no payback. As I said, sacrifice na rin to it's just not for country talaga. Ayon sa kalihim, sa mga susunod na linggo ay bababa ito sa mga lalawigan para makausap ng personal ang mga magsasaka at mangingisda. Pangunahin din sa pagtutuunan nito ng pansin ay ang pagpaparami ng produksyon ng pagkain sa bansa, lalo na ang bigas. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Ang problema kasi sa bigas, mga kotsero, biktima kasi yan ng economies of scale eh. Diba? Mas marami kang produkto na ilalabas, mas mumura siya. Yun yung dyan, primera dyan. Pag mas marami kang nagagawang produkto, mas marami kang na ilalabas na bigas, mas magmumura siya. Yun ang challenge mo ngayon dyan. Paano mo gagawin yun? Magagawa mo ba yun in 1 year? Labo. Tapos may issue ka pa ng rice smuggling, hoarding. Tapos may issue ka pa ng mga, sinabi nga kanina ni Secretary na merong mga tiwali sa loob mismo ng DA. Kailangan linisin. In fact, meron na nga raw siyang sarili niyang intel team sa loob. Gumagalaw-galaw na yung intel team niya sa loob. Nag-aalam siguro kung ano yung mga problema dyan. Pero alam nyo mga kotsero, ito lang yung akin. Sabihin na natin na mayroong problema sa smuggling at hoarding. Binalita yan September 26. October 2, may kaso na sila. October 2. Sino ba yun si Adi? Alis ka nga, Adi. Alis. Yan. October 2, meron ka na file ng kaso. Bureau of Customs filed 4 criminal complaints against 3 rice traders on September 29, 2023 following recent seizures and investigations in various warehouses in Bulacan. May nakasuhan na. Hintayin lang natin yung desisyon. Kasi mga kotsero, syempre dadaan pa yan sa prosecutor, tapos dadaan sa korte. So, matagal pa yan. Hindi natin makikita yan bukas. But at least, nag-umpisa na yung criminal process, yung criminal prosecution process. Nag-umpisa na siya. Na-file na ng kaso. Aabangan na lang natin yung resulta. Pangalawa na issue is yung logistics, yung supply chain natin ang pangit. Yan o. Pangit ang supply chain natin sa Pilipinas. Ano yung supply chain? Ito yung pagta-transport ng mga produkto mula sa magsasaka papunta sa merkado. Wala tayong ganong maganda. Pangit ng natin transport sector natin eh. Tapos ang practice pa ng mga magsasaka, pagkabili, diretso palengke kasi kailangan, wala silang storage freezers eh. So ibig sabihin, pagkahango, pagkaani, kailangan diretso sa pamilihan. Kasi pag hindi diretso sa pamilihan, masisira, mapapanis. So yun na isa pang problema. Storage. Lahat yan, it will take time. Magtatayo ka ng storage facilities, it will take time. Hindi naman yan pag inisip mo ngayon, bukas meron nakatayong building. Tanga lang mag-iisip nun. It will take time. Lack of access to technology, buti na lang si Japan magko-commit sa atin ng i-improve yung ating agricultural technology. Buti na lang. Buti nagsabi na sila. Siyempre, nandyan pa yung mga bagyo-bagyo. Tapos ngayon may El Nino tayo. Weather disturbances. Poor monitoring and regulation, 'di ba? Ang pangit nga ng sistema ng DA, hindi na ma-monitor na maayos kung ilan na yung naani, gaano ka saan lugar, 'di ba? Tapos syempre disrupted supply chain. Syempre kapag merong disruption sa supply chain, hindi makakapag-deliver, hindi makakapagdala sa mga pamilyan, di wala. 'Di ba?
So yan ang ano talaga, ito talaga yung problema sa Pilipinas pagdating sa sa bigas. Kaya ang hirap. Actually, hindi lang bigas, pati sa gulay. Lahat ng agricultural commodities. Lahat ng agricultural commodities, yan ang challenge. Ngayon, kung magde-demand ka ng 20 pesos, tulad ng ginagawa ng iba dyan, para lang makasita, di ibabalik ko sa inyo to. Asa na yung 3 to 6 months hindi kong? Ba't hanggang ngayon may drugs pa din? Bakit ngayon nakabingwit? 'Di ba? Ilang bilyon na halaga ng droga ang nahuli na simula nung umupo si presidente. Ano nangyari sa 3 to 6 months? Tapos magpapaliwanag, sasabihin, hindi kasi nahirapan ako dahil sa gobyerno. Kalabang ako gobyerno. Hindi ba pwedeng sabihin din ni presidente yan? Kalaban ko yung DA eh. Masyadong embedded yung corruption sa DA eh. Di ba pwedeng sabihin ni presidente yun? That's not intellectually honest. Kung sa inyo, okay sa inyo yung excuses na yan, dapat sa utak nyo rin, nararationalize nyo na, teka, bakit ba hindi pa rin nagbe-20 pesos? Baka maraming problema sa DA. Ngayon, mga kotsero, don't make the mistake that I am for or anti a politician. Alam nyo, marami nagkakamali dyan eh. Na porke loyalist ako at porke sumuporta ako kay Digong, tawag dito, yung katulad na ako nung iba dyan sa tabi-tabi na hindi ko sila ko-questionin. Don't make that mistake. Tapos magko-comment sila sa page, sasabihin nila, parang nag-iiba na yung ihip ng hangin sa page mo, coach, ganyan. Dami yung sinasabi. I will give credit when credit is due. When credit is due. Kapag nandiyan na, pag kailangan na, or kapag deserve, di ba? Ganun lang ako kasimple. Huwag niyo ako itulad sa ibang vloggers. Hindi ako katulad nila. Dahil ako, kaya kong mag-isip mag-isa. At ako, hindi ako nakaasa sa kahit kaninong politiko. Ganun ako. So mga kotsero, hanggang dito na po muna tayo sa topic na ito. Okay, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. At huwag niyo pong kalimutan, nagka-upload tayo ng mga summary ng ating mga videos sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream, mga kotsero. Okay? And God bless you and see you next time. Bye!